Ngayon po, ang ating pong topic ay tungkol po dito sa pag-urong sulong, no, ni Sara Duterte. Sinabi po niya na I want a bloodbath, pero hindi naman pala totoo, no, mga kaibigan. Hindi naman pala totoo na gusto niya ng bloodbath. Yan. So, pag-uusapan po natin yan, no, mga kababayan. Okay. So, ito po, no? Sara Duterte's defense is pathetic, empty, but a master class in evasion. Yan. So, yan po, mga kaibigan, ang title, pamagat ng ating topic ngayon, no? Si Sara Duterte ay isang duwag. Yan. Okay. So, mga kaibigan, Sir, tingnan po natin. Sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding sa inyong reply. Tingnan po natin itong ano. Summarize yung naging reply ng House Prosecution. Ang sinasabi nyo, yung answer at code alam ng kampo ni Vice President Sara Duterte, parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Tingnan mo na natin. Misconceptions, falsehoods, and general denial. Yes. What's a general denial? Denial. Hindi mo niya sinagot yung mga factual allegations. Correct. Hindi niya Sinabi sinagot. lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general Walang denial, factual. na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Correct. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Oh, Eh, yan. wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Correct. Ano yung mga marami siya, hindi niya tinanggi that there was an attempt. Merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Correct. Kung maalala nyo, ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Zulaika. Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan, huwag niyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya tinanggi yun sa answer. Oh. Hindi niya Correct. tinanggi na malaking halaga ng potential and intelligence funds ay nagasta sa napaka-iksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million na ginasta in 11 days. Correct. Hindi niya tinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, take ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Correct. Sinabi lang niya hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin. Wala kasi Na siyang dapat maisagot. pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. True. Hindi totoo yan sapagkat ito tunay na lang yan. Correct. Yung kanya sinabi lang yan, hindi totoo yan. Yan. So, yan po So, sa sagot po ni BP Sara Duterte, general po yung kanyang sagot na hindi totoo. Yun lang. Nag-deny lang siya, hindi totoo yan. Pero walang explanation. Hindi totoo yan kasi ganito or dahil ganito, wala pong ganun. At hindi po niya masagot yung mga katanungan. Hindi po siya makapag-reason out kung anong dahilan. Obvious na obvious po na wala po siyang maisagot. Guys, grabe ang ang akusasyon sa kanya. Pagkatapos sasagutin mo lang ng hindi totoo 'yan. In general yung sagot mo, hindi totoo 'yan. Pagkatapos wala ka man lang reason kung bakit hindi totoo. Wala ka man lang patunay kung bakit hindi totoo. Hindi ka man lang nagbigay ng mga data, ng mga datos kung bakit mo sinasabi na hindi totoo. Kaya kitang-kita mga kaibigan na dapat talagang litisin itong si Sara Duterte dahil wala po talaga siyang maisagot. 8, magandang gabi Miss Admin Rich at sa lahat. Magandang gabi din sa iyo 8. Salamat sa iyong panunood, no? Ngayon lang ulit kita nakita. Alan Berdin, correct. Duterte forever daw siya. Yan. Duterte forever ka, no? Okay. Ganon talaga kapag bugok, Duterte forever. Pat Nacor, Solid BBM. Salamat po. Renz Cruz, hello po. Hello din po sa inyo. Yan. At sino pa? Alan Berdin.
Correct. Penis Erica. Hi. Hi din po sa inyo. Yan. So, tuloy na po natin. So, yun po mga kaibigan, no? Si Titi Sara, doon po sa kanyang sagot, no, mga kaibigan, na siya po ay pinasagot doon sa aligasyon sa kanya. Wala po siyang masabi. Kundi, hindi totoo yan. Sinasabi nga ni Attorney Bukoy. Diba? Sinasabi ngayon ni Attorney Bukoy, mga kaibigan, na kung ikaw ay magsasabi na hindi totoo yan, dapat back with evidence, back with datas. Pero bakit po walang masabing data si VP Sara Duterte? Kasi nga mga kaibigan, wala naman talaga siyang sasabihin Dahil alam naman niya talaga na siya ay nagsisinungaling. At alam naman talaga niya na kung magsasalita siya at magre-reason out, alam naman talaga niya na siya ay nagsisinungaling lang. Diba? Kasi talagang wala siyang masabing tama dahil alam niya na sinungaling siya. Yun ang totoo, di ba? So, saan ka nakakita na nagsabi na hindi totoo yan pagkatapos walang masabi, di ba? Yun po mga kaibigan. Ano pa? Okay, so tingnan lang po natin itong isang ito, House prosecutors Sara Duterte's defense, all denial, no explanation. So, saan ka makakita yan, mga kaibigan? Kahit sino, halimbawa, isang tao, pinagbintangan mo, o ikaw, nagnakaw ka ng 1,000,000. Tapos, pasasagutin mo yung tao. Sasabihin ng tao, hindi ako nagnakaw ng 1,000,000. Hindi. Tapos, walang explanation. Wala man lang siyang sasabihin kahit isang explanation kung bakit sinasabi niya hindi siya nagnakaw. Yan po ang ginawa ni VP Sara Duterte. Doon po sa kanyang sagot ay wala po siyang explanation kahit may isang data para magpatunay na talagang wala siyang kasalanan at talagang hindi niya ginawa yung mga pinagbibintang sa kanya. Paano nga naman niya sasagutin? Halimbawa na lang, yung kasalanan na yung sa SDO. Alam naman natin mga kaibigan na ang SDO, kaya nga SDO sila yung nagdi-disburse ng pera. Diba? Sila yung disbursing officer na tinatawag. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? Pagka-withdraw ng pera ng SDO, inutusan agad ni Sara Duterte na ibigay ang confidential funds kinala Chika doon sa kanyang BPSG. At ang kanyang mga BPSG ang siyang nag-disburse ng pera. So doon pa lang paano niya i-deny yun? Samantalang malinaw na malinaw, inamin ng kanyang mga SDO at maging ng kanyang BPSG, inamin nila na sila ang nag-disburse ng pera. At yung kanyang mga SDO, walang kaalam-alam kung saan napunta ang pera, kung paano naubos ang pera, kung kanino binayad ang pera, walang kaalam-alam ang mga SDO ni Sara Duterte. Kasi nga, ang inutos niya, pagka-withdraw ng pera, ibigay agad sa kanyang BPSG. At ang BPSG niya ang magdi-disburse ng pera. Ano ba ang trabaho ng BPSG? Di ba ang trabaho nila ay maging bodyguard ni Sara Duterte? Ang trabaho ng BPSG ay alagaan si Sara Duterte para hindi siya mapahamak. Tuwing siya aalis, kahit saan siya magpunta, andyan sila nakabantay. Bodyguards. Yan ang trabaho ng BPSG. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? Inutusan niya na mag-disburse ng pera. So paano yan? Paano yan mga kababayan? Hindi kayang ipaliwanag ni VP Sara Duterte yan dahil alam niya na totoo na talagang inutusan niya ang kanyang BPSG na mag-disburse ng pera. So doon palang mali na Kaya wala siyang maipaliwanag. Kaya doon sa kanyang sagot, mga kaibigan, ay wala siyang paliwanag. Puro denial, pero walang paliwanag, walang datos, kasi alam niya na wala naman talaga siyang sasabihin. Mali ang ginawa niya, kahit ano pa man ang kanyang i-reason out, mali talaga ang ginawa niya. Hindi na ayon sa batas, hindi na ayon sa circular, hindi na ayon. Kaya dapat na managot dito si Sara. Yun yan mga kaibigan. Sa tama lang tayo dito. No? Para lang tayo sa tama. Wag doon sa mga mali. No? Dito lang tayo sa tama. Wag sa mali. Diba?
So sabi pa dito, the House prosecutors are not buying Vice President Sara Duterte's reason for asking the Senate sitting as an impeachment court to dismiss her trial altogether. Kita mo, mga kaibigan, ang sabi niyang bloodbath ay naging bubble bath pala. Yung kanyang pagkukunwari na matapang siya ay napakaduwag naman pala, urong naman pala, umuurong naman pala yung kanyang, yung kanyang sarili. Bloodbath, hindi naman pala niya kayang panindigan. Yan ang problema kay VP Sara Duterte. Parang tatay din niya na si Digong. Na pag sinabing ganito yung sasabihin niya, o pupunta na siya ng West Philippine Sea, mag-jet ski, itatarak doon yung flag ng Pilipino, sabi ha. Pagkatapos sasabihin, amin ito. Kamukat-mukat mo anong ginawa. Naging puta ng China. Yan po, ganyan po si Sara Duterte. Puta. At ngayon po, hindi niya kayang panindigan yung kanyang sinasabi na gusto daw niya ng bloodbath. Yung bloodbath, naging bubble bath. Nakakahiya, di ba? Kaya sana, bago ka magsalita, VP Sara Duterte, bago ka magsalita, isipin mo muna kung kaya mong panindigan. Kasi wala ka ng credibility. At wala nang naniniwala sa'yo. Kasi nga, yung mga sinasabi mo, kinakain mo. Katulad ka rin ng tatay mo, na yung mga sinasabi ay kinakain. Wala ka ng credibility. Ang nauuto mo na lang ay yung mga katulad ng mga DDS. Yung mga DDS na uto-uto at mga bobo. Yun na lang ang nauuto mo. Pero ang sambayan ng Pilipino, kung titingnan mo ang mga comment section sa mga, sa mga mainstream media, kapag may mga balita tungkol sa'yo, tingnan mo, halos lahat ng mga tao, binabash ka. Halos lahat ng mga tao galit sa iyo at binabash ka. Saan ka lang malakas? Doon sa mga pages niyo. Siyempre, ang mga followers mo, puro yung mga nagko-comment doon, puro mga followers mo. Pero sa mga mainstream media, makikita mo, doon sa mga posts, makikita mo, sambayan ng Pilipino. Talagang walang kumakampi sa'yo. Meron man, kakaunti lang kayo ng mga DDS. At marami pa mga trolls. Diba? So mga kaibigan hindi po kayang panindigan ni Sara Duterte ang sinasabi niya ng bloodbath dahil hindi naman po niya talaga gusto na magkaroon ng impeachment dahil mabubuko po ang lahat ng kanyang kasinungalingan at lahat ng kanyang mga baho na tinatago ay mabubuking dahil alam po niya na marami siyang ginawang mga mali at mga kasalanan sa bayan kaya po ayaw niya ng impeachment. Kasi kung malinis yung kanyang kung malinis ang kanyang kalooban, hindi niya pipigilan ang impeachment. Di ba? Yan lang yan eh. Kung malinis ang kalooban niya, kung malinis ang konsensya niya, hindi niya pipigilin ang impeachment. Pero dito, kitang-kita mga kaibigan, ang pagpigil nila dito sa impeachment kasi alam niya na talagang meron siyang kasalanan. Di ba? Kahit na yung mga DDS mga DDS, ayaw din nila ng impeachment. Bakit? Kasi alam nila na maraming kanan si Sara Duterte, pero tanggap nila. Alam nila na si Sara Duterte ay merong mga bank accounts na merong mga drug money. Pero tanggap nila yan. Kaya nga ayaw nila ng impeachment dahil ayaw nila mabuko si Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Dahil kung alam ninyo mga DDS na walang kasalanan si Sara Duterte, kayo mismo ang magpupush na ituloy ang impeachment. Pero kayo, ayaw ninyo dahil alam niyo na katapusan na talaga yan ng inyong idolo dahil makikita ng buong bansa at ng buong mundo kung gaano kasama ang mga Duterte. Makikita nila kung ano ang tinatago ng mga Duterte at makikita nila na puro pagkukunwari pala yung sinasabi na I hate drugs dahil doon sa kanilang account ni Digong ng tatay niya, joint accounts ay punong-puno di umano ng drug money. Diba? Yan yung sinasabi ni Trillanes. Takot na takot si Duterte kay Trillanes, diba? Nung sinabi ni Trillanes na magpirma ng waiver, nagalit. Nung una sabi, wala daw siyang mahirap lang daw siya, wala nga daw siyang pamasahe, papunta ng House of the Representative. Nung sinabi ni Trillanes na magpirma ng waiver, biglang naging mayaman. Biglang sinabi niya, kahit paano naman, may kaya naman ako, kaya ko naman dahil ganito, ganyan, biglang nagkaroon ng pera, biglang yumaman. Doon mo makikita tapos galit na galit siya kay Trillanes. Diba?
Kasi may tinatago siya. Kasi totoo yung sinasabi ni Trillanes na yung kanilang joint accounts, BP Sara Duterte, ay punong-puno ng drug money. Drug money. Diba? So dito mapapatunayan na yung kanyang I hate drugs ay hindi pala totoo. Dahil yung kanyang nung tinatago nila na joint accounts ay punong-puno ng drug money na kung saan si Sammy Uy na isang drug lord ay diyan nagdideposito. At makikita din yung transaction ni BP Sara Duterte na siya ay nag-withdraw. Diba? Nag-withdraw pa siya doon. May money trail, makikita. Kaya natakot si Sara Duterte. Mga kaibigan, ayaw niya talaga na maumpisahan itong impeachment na to dahil alam niya katapusan na nila. Once na maumpisahan ang impeachment na to, mga kaibigan, at magkaroon ng trial at maipresenta lahat ng mga ebidensya, katapusan na nila. At lahat-lahat, mga kaibigan, mabubunyag sa buong mundo. At siya, mga kaibigan, mawawala na ng tiwala ang lahat ng mga Pilipino kahit yung mga kulto ng mga DDS ay mag-iisip na rin dahil I hate drugs daw pero punong-puno ng drug money yung tinatagong bank accounts. Diba? Oo. Kung kakampihan mo pa rin si Sara Duterte, sa kabila ng makita mo na punong-puno ng drug money ang kanilang bank accounts, anong klase kang tao? Anong klase kang tao? Oh, kung kakampi ka sa mali. Diba? Yun yun, mga kaibigan. Okay. Speaking on behalf of the House prosecution, Antonio Bucoy accused Vice President Sara Duterte of wagging the dog in her impeachment case. The idiom usually refers to a strategy where an official diverts attention from a scandal or failure with another issue. Instead of addressing the allegations against her, he said she is only raising procedural objections to have the complaint dismissed. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Lahat ginagawa ni BP Sara Duterte para ma-dismiss ang impeachment complaint. Di ba? Ito mo isang malaking ebidensya, mga kaibigan. Yung sagot niya, mga kaibigan, walang laman, kundi puro objection na hindi daw niya ginawa yun, pero walang lamang data kung bakit hindi niya ginawa. Walang lamang reason, kundi puro lang objection na hindi niya ginawa, pero walang reason. Diba? Doon mo makikita na talagang siya ay may kasalanan. Diba? Mas pinaigting ang kahalagahan ng procedure, technicality, kaysa doon sa substance ng complaint. Dapat sagutin mo yung reklamo, he said at a press briefing on Friday, June 27. Sabi dito, Bucoy characterized it as a textbook tactic used by parties who avoid engaging with the charges and simply deny them without explaining the basis for innocence. Parang katulad ng pumunta siya sa House of the Representative pagkatapos instead na mag-take ng oath, dahil kailangan niya mag-take ng oath, anong ginawa ni Sara Duterte? Ginamit niya yung simpleng witness at saka resource person word, just a word, mga kaibigan. Ginamit niya, sabi niya, hindi naman ako witness, sabi niya, mga kaibigan. Mga kaibigan, during that time, nung iniimbita sila, lahat sila, whether you're a witness or a resource person o kung sino ka man, basta magsasalita ka doon, kailangan mo mag-take ng oath. Pero ginamit yan, mga kaibigan, napakaliit na bagay ginamit ni Sara Duterte para makapag-evade, para makatakas at hindi siya makapag-take ng oath. Bakit ayaw niya mag-take ng oath? Kasi sinungaling siya. She's a liar, a big liar, sinungaling siya. Alam niya na hindi siya magsasabi ng totoo, kaya ayaw niyang mag-take ng oath kasi alam niya na wala naman siyang sasabihin totoo. Alam niya na sinungaling siya at lahat ng sasabihin niya ay puro kasinungalingan. Paano nga naman siya mag-take ng oath kung alam niya na sinungaling siya? Diba? Mga kaibigan, alam niya na ikukulong lang siya doon dahil malalaman na nagsisinungaling siya. Kaya para hindi siya makulong doon sa House of the Representative, ay ginamit na lang yung pinakamaliit na word na keso hindi daw siya witness, resource person daw siya. Yun ang ginamit niya, mga kaibigan, para makatakas siya sa pag-take ng oath. No? Yan,
mga kaibigan sabi ko sa inyo ang may kasalanan, takot. Yan. Ang may kasalanan, takot, mga kaibigan. Dahil kung wala kang kasalanan, hindi ka matatakot. Kahit pagbalibaliktarin man ang question sa'yo, kahit na ilang take pa ng oath yan, gagawin mo yan dahil alam mo na wala kang kasalanan. Pero dahil si Sara Duterte ay may kasalanan at sinungaling, kaya hindi niya kaya na mag-take ng oath. Dahil siya ay isang napakalaking sinungaling. Diba? So, ang sabi dito, yun kung walang maisagot sa substance, ang tutuunan nila ng pansin, yung technical, he said. Yan. Ganyan talaga ang gagawin niya, no? Yung technicality, ang kanyang, doon niya titirahin yan sa technicality. Only denial, no explanation. Yan po ang ginawa ni Sara Duterte, no? Spokesperson recalled how Duterte employed the same approach during the House Good Governance and Public Accountability Committee probe into her agency's confidential fund use. So, ito nabi ko kanina, no? Na puro denial pero walang explanation. Diba, mga kaibigan? Kahit sa school, kapag ikaw ay nag-deny, kahit saan, kapag ikaw ay nag-deny, kailangan meron kang explanation. Pero dito kay BP Sara Duterte, puro denial, pero wala po siyang explanation. Hindi po niya alam kung paano mag-explain dahil wala naman talaga siyang i-explain dahil alam naman talaga niya na nilustay niya ang pera ng bayan. Nilustay niya ang pera ng bayan habang ang mga tao, ang mga Pilipino, marami ay kailangan ng ayuda. Siya naman ay naglulustay lang ng pera ng bayan. Ganyan po siya kasamang Vice President. Masamang tao ang ating Vice Presidente. Hindi dapat tularan ang isang masamang tao na katulad ni Vice President Sara Duterte. No? So, ano pa? Even in her response to the articles of impeachment, he said Duterte has yet to offer a clear justification or at least an explanation as to how she is not guilty of the charges she faces. So walang explanation, puro lang denial. The prosecution team coined it as a general denial, explaining the vice president basically said that that's not true to each allegation. Kung i-deny mo, sabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat wala siya noong sapagkat, Bukoy said. So, puro lang denial pero walang explanation kung bakit. Yan po ang ginawa ni BP Sara Duterte. Darkest fear. Correct ka dyan, Ma'am Admin Rich. Salamat po, darkest fear. Yan. Okay. And, okay. Kimwell Diaz, gusto ko may impeachment trial. Sarap manood sa mga ipakitang ebidensya sa dalawang panig. Correct, di ba? Maganda talaga may impeachment trial para kung wala siyang kasalanan, malinis niya ang pangalan niya. Kaso nga, may kasalanan siya kaya ayaw niya. Di ba? Yan lang yan, mga kaibigan Ang umaayaw sa impeachment trial ay talagang merong kasalanan. Di ba? Duterte's forum shopping. In its 37-page reply to Duterte's answer ad cotelem, the House prosecution panel asked the impeachment court to reject her request for dismissal, arguing that she engaged in forum shopping. Forum shopping is defined as initiating multiple proceedings with the same cause to improve the chances of a favorable ruling. The answer ad cotelem is shopping for a friendlier forum which can hopefully accord relief that respondent has not obtained from her pending Supreme Court petition. The reply read. Yan. So, ang sagot po ni BP Sara instead na bloodbath, instead na sagutin ng bonggang-bongga with datas, ang sagot po ni BP Sara ay i-dismiss daw. I-dismiss daw yung impeachment. Grabe mga kaibigan, talagang ayaw niya ng accountability. Kasi alam kasi niya, mga kaibigan, na siya ay may kasalanan. Yan lang yan Kung wala siyang kasalanan, mga kaibigan, go na go siya dyan. Kaso may kasalanan talaga siya di ba? Okay. A sign of no defense. Bukoy explained that Duterte's answer is only a sign of no defense. Hindi niya kayang depensa ng sarili niya kasi wala naman siyang i-depensa Kasi nga may kasalanan siya Bukoy explained that Duterte's answer is only a sign of no defense. If she had any defense, she said it would have been based on facts and not technicalities. Correct. Kasi kung meron kang defense, kung meron kang isasagot, bakit yung technicalities yung binanatan mo? Dapat
ipaliwanag mo ng bonggang-bongga na, hindi, ganito yan ang nangyari. O, yung confidential funds, ganito ang nangyari. Ganito, ganyan, ganyan, o ganito. Diba? Ipaliwanag ng bonggang-bongga. Pero malinaw na malinaw pa po sa sikat ng araw na talagang wala pong maipaliwanag si VP Sara Duterte dahil alam po niya, malinaw na nilustay niya ang pera sa kawalang kararakang bagay. At wala po talaga ni isang ebidensya na ang pera ay ginamit niya sa tama. Kundi nilustay lang talaga, mga kaibigan. Yun ang katotohanan, nilustay niya ang pera. Ginamit niya sa kung saan-saan. Diba? So, if she had any defense, he said, it would have been based on facts and not technicalities. Correct! Kung may depensa ka, kung alam mo kung paano depensahan ang sarili mo, bakit yung mga abogado mo, yung technicalities, yun ang binanatan? Di ba? Given these arguments, the prosecution said there should be no other course but to proceed to trial. If the Senate votes on Duterte's motion to dismiss and approves it, Bukoy said there is nothing they could do to stop it, as the decision rests with the senator judges. However, he said they may elevate the matter to the Supreme Court if it comes to that. Yan. Yes, kung talagang gawin na ng mga senator judges na i-dismiss nila ang impeachment, pwedeng dalhin yan ng House, ng prosecution, no? Pwede nilang dalhin sa Supreme Court at sasama pa ang mga tao, no? Tayo mga simpleng mamamayan, pupunta din tayo sa Supreme Court at ating ilalaban yan na hindi po pwedeng basta i-dismiss yan nang hindi nang binibinig ang trial. Hindi pwedeng basta na lang nila i-dismiss yan nang walang trial. Di ba mga kaibigan? Hindi tayo papayag dyan. Isa tayo sa lalaban dyan hanggang sa huli, hanggang sa patak ng ating dugo. Isa tayo sa pupunta sa Supreme Court at ilalaban natin yan mga kaibigan. Hindi pwedeng basta-basta nila papatayin ang impeachment na yan. Ipaglalaban natin yan hanggang sa huli, patak ng ating dugo. Diba? So, sabi dito, given these arguments, the prosecution said there should be no other course but to proceed to trial. Yan. So, if this, yan nga ba, still, Bukoy expressed hope it won't reach that point, saying the prosecution continues to trust the impeachment process and in the senator judges to uphold their oath and constitutional duty to try the case. The House prosecution beat the deadline on Friday, filing a reply that not only challenged Duterte's motion to dismiss but also took apart her defense to each article of impeachment, no? So mga kaibigan, kung sakaling talagang patayin ng Senado itong impeachment, ganyan talaga mangyari, mga kaibigan. Iba-ibang mga grupo pupunta sa Supreme Court at itataas natin yan, no? Iaapila natin yan, iba-ibang mga grupo dahil hindi po papayag yung mga nagsampa ng mga impeachment cases, ng mga impeachment complaint na yan, ng mga iba-ibang sektor ng lipunan, hindi po papayag na basta-basta na lang inilang dismiss without the trial dahil yan po ay unconstitutional. Hindi po ganyan ang sinasabi sa Constitution. Ang sabi po sa Constitution, kapag na-impeach ang si Sara Duterte ng 1/3 of the lawmakers sa House of the Representative, dapat forthwith mag-trial ka agad. Once na matanggap ng Senado ang verified articles of impeachment, ay dapat forthwith trial agad-agad. Pero hindi po ginawa ni Senate President Jesus Cordero dahil po sa kanyang mga pagdribble-dribble, mga kaibigan, na impeachment na yan at siya po ay merong inaalagaan na kanyang karera. Ayaw niya sigurong matanggal, mga kaibigan, sa pagiging Senate President. Kaya po niya ginawa yan. Pero mga kaibigan, hindi po yan palalampasin ng taong bayan. Dahil hindi po tayo papayag na ang Vice Presidente ay basta na lang na makawala dito sa kanyang ginawa, mga kaibigan. Hindi po tayo papayag na hindi niya pagbabayaran at hindi po tayo papayag na walang trial na mangyayari by hook or by crook. May mangyayaring trial. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na basta na lang tayong niloloko itong Vice Presidente na ito. Ba? Okay. So, yung mga kaibigan, no,
ang answer ad cotilam ni Sara Duterte ay hindi totoong depensa kundi isang paraan lang ng pag-iwas. Imbes na sagutin ng issue, pinili ng defense na questionin ang proseso. Patunay na ang kanyang tugon ay hindi depensa at pag-deny sa mga issue kundi palusot at pag-iwas. Diba? Palusot at pag-iwas. Hindi naman kasi, wala naman kasi siyang defense eh. Hindi niya kayang depensa ng sarili niya dahil alam naman niya na wala siyang idedepensa. Dahil alam naman niya na wala siyang reason na mailalatag kasi may kasalanan naman talaga siya. Diba? Okay. Duterte's defense, Sara's 3 arguments in responding to the impeachment case. Yan. So number 1, claim number 1, the House violated constitutional 1-year ban. So ito mga kaibigan, isa ito sa sagot ni Sara Duterte instead na sagutin yung katanungan tungkol sa kanyang confidential funds. Ang ginawa po ni Sara Duterte ay kinwestiyon yung 1-year rule ban daw, no? Na nag-violate daw ang House of the Representative. Na sinabi ko nga sa inyo mga kaibigan ay wala pong violation dito ang House of the Representative. Pero sabi ko nga, there's no such thing as 1-year ban dahil wala pong nai-refer kahit isang impeachment complaint, wala pong nai-refer. Ang nai-refer lang po at na-verify ay yung pang-apat. No? So there's no such thing as overlapping or there's no such thing as number 1, number 2 impeachment complaint na na-verified. Wala pong ganun. Dahil sabi ko nga po mga kaibigan, merong isinampa, no? Yung mga nagsampa ng kaso, nagsampa ng complaint, number 1, and impeachment number 2, impeachment complaint number 3. Pero hanggang doon lang. Hindi po yun ni-refer. Hindi po yun nakarating sa opisina ng Secretary General. Hindi po yun nakarating sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Hindi po yun na-refer. Hindi po yun na-verify. As in, wala po. Walang aksyon na ginawa doon. Kaya wala po. There's no such thing as 1-year ban. Hindi po nangangailangan 1-year ban dito. No? Dahil wala pong nalalabag na pag-overlap ng mga impeachment, ng mga verified impeachment, there's no such thing po, no? So, ito po yung pang number 4, no? Ang nangyari, ginawa ng mga kongresista, mga kaibigan, kinonsolidate nila yung impeachment complaint number 1, number 2, and number 3, kinonsolidate nila at namili sila doon ng articles of impeachment at nag-come up po sila sa 7 articles of impeachment na nakita nila na mayroong mga matitibay na ebidensya at yun po yung kanilang pinag-usapan at pinirmahan po ng 1/3 ng mga kongresista. At anong sabi ng mga kaibigan sa batas? Kapag 1/3 ng mga kongresista ay nag-agree at pumirma, mga kaibigan, ibig sabihin, automatically impeach na ang Vice Presidente. Hindi na kailangan yung magkakaroon pa sila ng trial diyan sa House of the Representative. Hindi na kailangan yan. Automatic na yun, na impeach na ang Vice Presidente. Ganun po ang nangyari, no? So wala po dito unconstitutional na sinasabi ng mga abogado o ng kampo ni VP Sara Duterte. Ito po ay mga kanilang ginagawa ay para questionin yung technicalities dahil wala po silang maisagot, no? Tungkol sa kung saan, kung bakit at kung ano ang ginawa ni VP Sara Duterte sa pera, sa confidential funds. Wala po silang maisagot. Kaya ang sinagot na lang po nila ay ang pagkukwestiyon na kung unconstitutional ba itong impeachment, verified impeachment na dinala ng House of the Representatives sa Senado. Diyan po sila nag-focus sa mga technicalities kasi wala na po silang maisagot dahil mismo ang mga abogado ni VP Sara Duterte ay hirap na hirap. Hindi rin po nila alam kung paano nila poprotektahan o kung paano nila sasagutin ang mga katanungan dahil alam naman po nila na may kasalanan talaga yung kanilang kliyente. Alam nila yan mga kaibigan eh. Hindi naman mga bobo yung mga lawyers na yan eh. Magagaling yung mga lawyer ni VP Sara Duterte. Alam nila yan mga kaibigan na hindi nila kakayanin na i-depensa si VP Sara Duterte pagdating sa mga ebidensya. Kaya dito na lang nila tinatarget
sa mga technicalities. Dito na lang sila nagpo-focus sa mga technicalities kasi alam ng mga lawyer na yan na hindi nila kayang depensahan si VP Sara Duterte pagdating sa mga facts, sa mga datas, dahil alam nila na mali talaga ang ginawa ng Vice Presidente. Real talk lang tayo dito mga kaibigan, real talk lang tayo. Alam na mga lawyers na ito ni VP Sara Duterte, matatalino yan guys, matatalino yung mga lawyers na yan ni VP Sara Duterte. So alam nila yan na hindi nila kayang depensahan si VP Sara Duterte gamit ang mga datas. Kaya dito na lang sila, tatargetin nila ang mga technicalities. Yan ang katotohanan, no? So, number 2, eto mga kaibigan, claim number 2, that there are no ultimate facts stated in complaint. Yan yung sinabi there are no ultimate facts stated in complaint. Yan. Duterte also claimed that the impeachment complaint lacked a statement of ultimate facts, claiming the House failed to sufficiently substantiate its charges. Oh, talaga ba? So, ano yung sinasabi ni na Mercado na pinakita pa nga yung 9 envelopes, di ba? Na naglalaman ng 50,000. Di ba? Bribery ang ginawa mo. At hindi lang si Mercado 3, 4 sila ang nagsabi, umamin na nagbabribe ka. Isa yan sa articles of impeachment. So, totoo yun, di ba? Nagbabribe ka. Paano mo sasabihin nung walang facts? Samantalang mismo umamin sila at may ebidensya, pinakita pa ang sobre. Di ba? At paano mo rin sasabihin na walang ebidensya? Ayan mismo ang DPSG mo, mismo yung mga SDO mo ang nagsasabi na wala silang alam tungkol sa confidential funds mo. Ang ginawa mo daw ay pinag-withdraw mo lang daw silang ng pera pagkatapos inutusan mo sila na ibigay sa DPSG mo. So wala silang alam. So doon pa lang facts na yun, di ba? Ano pa? Ayan ang daming mga almost 2,000 na mga receipts na kung saan sina Mary Grace Piato, sina Kokoy Villamin at napakarami pa na mga iba-ibang mga pangalan na hindi mo nga maipakita kung sino yung mga real name yan, kung sino-sino mga tao yan. Yan pa lang facts na yan, di ba? Isang malaking ebidensya na wala kang maipakita. So ano sinasabi ni Sara na wala daw facts? Kita mo naman mga kaibigan, kung inyong nasubaybayan ang hearing sa good governance, kitang-kita doon na napakaraming mga facts, mga datas na ipresenta na kung saan ipinapakita din sa mga ebidensya na talagang maraming anomalya yang si VP Sara Duterte. Ano yung masasabi mo? Yung mga military, yung mga military, umamin sila. Kasi di ba sinasabi ng DepEd under Sara Duterte na ano yun? Nagkaroon daw ng youth summit. Youth summit at gumastos daw ng milyon-milyon ang DepEd para sa youth summit. Ang mga bata nagpakain daw ng 3,000 na mga bata. Pagkatapos anong sabi ngayon ng tatlong military? Anong sabi? Wala daw natanggap ang AFP. Ang Armed Forces of the Philippines ay wala daw natanggap kahit piso sa kay VP Sara Duterte. So, ano yun? Di ba facts yun? Paano mo mapapaliwanag yun? Tatlo yun tatlong military military officer umamin na hindi sila nakatanggap kahit 5 kay VP Sara Duterte. Ano yung sinasabi na kesyo nagbayad daw yung DepEd nagbayad daw ng 16 million ba yun para sa Youth Summit? Pagkatapos dininay ngayon ng tatlong AFP officials. Saan ka maniniwala? Mas maniniwala ako dun sa tatlong AFP officials kaysa VP Sara Duterte. Kasi si VP Sara Duterte, meron siyang history ng pagkasinungaling. Samantalang yung tatlong AFP officials, bakit sila magsisinungaling? Kung sasabihin nila na hindi sila nakatanggap ng piso, kahit pisong duling, wala silang natanggap. Dahil yung ginawa nila ay pera ng AFP ang ginamit. Di ba?
Napakaraming mga matitibay ng mga ebidensya na talagang may anomalya ang ginawa ng departamento ni Sara Duterte. Ano pa? Yung 16 million sa rental ng safe house, 16 million. Saan ka nakakita? Rental safe house, 16 million. My God! Sabi nga nung yung ongoing pa yung hearing sa good governance. Ano yan? Pwede ka nang bumili ng property sa 16 million. Di ba? Kaya, itong si VP Sara Duterte, gusto lang niya lumusot ngayon, makalusot ngayon. Kaya kita mo dito sa kanyang sagot, puro ang sagot niya puro technicalities, no? Kanyang kine-question ang technicalities. Ayan number 3, claim number 3. Impeachment lapses with end of 19th Congress. So, ito, argumento 'yon ng kampo ni VP Sara Duterte. Kesyo, ang impeachment daw ay maglalapse na daw at the end of the 19th Congress. So, wala na daw jurisdiction sa 20th Congress. Anong sabi ng mga eksperto dito sa impeachment? There's no such thing as maglalaps na impeachment dahil hindi naman yan legislative work. Ang impeachment ay hindi legislative work yan na maglalaps. Hindi yan isang bill na halimbawa kapag hindi na ipasa sa 19th Congress ay pagdating sa 20th Congress mag-uumpisa siya sa zero, mag-uumpisa na naman sa start. Hindi ganun. Ang impeachment, hindi siya ganun dahil hindi yan legislative work. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ay maglalaps yan, ay wala ng jurisdiction ang 20th Congress. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Di ba? Pero yan po ang kini-question, no? Ginagamit yan ng kampo ni VP Sara Duterte. Kini-question nila ang impeachment na to para i-dismiss. Kasi nga, hindi nga nila kayang sagutin. Dahil alam nila, may kasalanan talaga ang kliyente nila. Diba? Yan. So, did the Senate indirectly aid Duterte's case? Duterte's defense explicitly invoked the Senate's own recent decision to return the articles of impeachment to the House of Representatives as part of her defense. She argued that there is no basis of the issuance of summons if the Senate no longer has the charges. Considering the articles of the impeachment were referred back to HOR, there should be no reason for the issuance of summons to compel the Vice President to answer the charges contained or in her response stated. Pero mga kaibigan, ano pong ng Congress ay matatalino po ang mga congressman, matatalino po ang mga prosecution, no? Yung mga prosecutors natin matatalino yan. Kaya nga, ang ginawa nila ay kanila pong nagbigay po sila ng resolution at sinasabi nila na walang unconstitutional dyan sa impeachment na yan. At nagawa nila yung dapat nilang gawin, so dapat na ituloy ang trial, no? Hindi po nila itinanggap, no? Hindi po nila tinanggap yung binalik na impeachment, hindi po nila tinanggap. Ang ginawa lang po nila ay binelify po nila at sinertipikahan po nila na ito ay legitimate at walang nalalabag sa Constitution. No? So matalino po ang nasa prosecution, matatalino po ang mga kongresista. Alam nila na kapag tinanggap nila yan, ay the end na po yan ng impeachment ni Sara Duterte. At hindi po sila bobo para tanggapin yan. Kaya ang ginawa po nila ay sila po ay marami po sila po ay nag-come up sa isang resolution at sila po ay verify po nila yan at sinertify po nila na legit po yung impeachment complaint na kanilang ipinadala sa Senate. Kaya walang basihan para tanggapin nila ito. No?
Kaya mga kaibigan, hindi po dito makakatakas si VP Sara Duterte. Kahit anong gawin niyang pagtakas sa kanyang responsibility, mga kaibigan, na sumagot dito sa impeachment na to, hindi po niya yan matatakasan. Kahit ano pong gawin niya, hindi niya yan matatakasan. At hindi po tayo papayag, mga taong bayan, tayo mga common tao, hindi po tayo papayag na tatakasan niya ni VP Sara Duterte. Pagkatapos niyang lumustay ng milyon-milyong pera, pagkatapos niyang lustayin ng milyon-milyong pera at magpakasasa, ngayon gusto niyang basta-basta na lang siya ay makatakas. Hindi po pwede yan, mga kaibigan. Hindi po pwede yan. Ipaglalaban natin yan. Diba? Yan ang katotohanan. Kahit pa paulit-ulit na ipadismiss ng defense ang impeachment, according to the prosecution at lawyers, experts, hindi pwedeng i-dismiss ng Senate ang impeachment. Correct, no? Hindi maaari talaga, mga kaibigan, no? Hindi po maaari yan. Kahit pa ulit-ulit pa nilang ipadismiss yan, hindi po pwede yan. Impeachment court cannot dismiss articles of impeachment against Sara Duterte. Yeah. The Senate sitting as an impeachment court cannot dismiss the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, according to a member of the House Prosecution Panel. Batangas 2nd District Representative Jervil Luis Rosed, the 1987 Constitution mandates both a trial by the impeachment court and a decision on the articles of impeachment. She refuted Senate President Francis Escudero's position that if a motion to dismiss is raised, the impeachment court by a majority vote can dismiss the complaint against Duterte. The impeachment court cannot dismiss the articles of impeachment. The Constitution is clear. The function of the impeachment court is to try and to decide. Let us take note of the use of the word, and Luis Rosed. Correct. Ang sabi sa Constitution, to try and to decide. Hindi sinabing to dismiss. Walang ganon. Unconstitutional po ang pagdi-dismiss ng impeachment na yan. Dapat itry muna nila, itry at desisyonan. Kung gusto nilang i-acquit nila. Yung iba kung gusto mag-convict, i-acquit nila. Pero wag na wag nilang i-dismiss dahil yan po ay unconstitutional. Diba? Trial on the merits is mandatory. Ample opportunity to present evidence must be given both of the prosecution and the defense. Then only then can the senator judges decide whether to convict or to acquit. When the Constitution does not provide, we should not provide, she added. At least 2 House leaders question Escudero's position. Bakit? Anong reason ninyo para i-dismiss or rejunk? Are you more powerful than the Constitution? Or the bigger question is, ayaw niyo bang marinig ang gustong marinig ng taong bayan? House Assistant Majority Leader Representative Ernesto Dionisio Jr. asked, dapat ba i-junk? Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. The Filipino people deserve to know what happened. House Assistant Majority Leader Representative Z. Alonso Adyong also said. Mga kaibigan, kung pagbabasihan po natin ang sinasabi po ni VP Sara Duterte that the impeachment is junk. Basura daw po ang impeachment. Well, kung sinasabi mo na basura ang impeachment, hindi dapat i-go mo yan, di ba? Basura pala eh. Ibig sabihin, pag sinabi ni VP Sara Duterte na basura daw ang impeachment, ibig sabihin, walang basihan, walang ebidensya. Hindi i-go mo yan para mapahiya yung mga kongresista, para mapahiya yung mga tao na nagsasabi na ikaw ay nagnakaw. Para mapahiya lahat ng mga tao na nag-aakusa sa'yo na nagnakaw ka. Hindi i-go mo yung impeachment. Bakit ayaw mong i-go sa sinasabi ni VP Sara Duterte na basura daw? Sabi niya, basura daw yung impeachment. Impeachment complaint. Sabi niya is junk. Basura lang daw. Wala daw kwenta yung impeachment. Wala palang kwenta basura pala Bakit 16 ang kinuha mong lawyers na magagaling? Akala ko ba basura yung impeachment? Bakit 16 ang kinuha mo para magtanggol sa'yo? Kasi kung talaga
talagang totoong basura yung impeachment na yan na inireklamo sa iyo, kung talagang totoo at kung talagang naniniwala ka na basura lang yung impeachment na yan, bakit 16 na magagaling na lawyers ang kinuha mo? Iba dapat isa, dalawa, o kahit 3 lawyers, okay na yan para ipagtanggol ka? Kasi basura pala eh. Basura pala eh. Well, ibig sabihin walang ebidensya. Ibig sabihin gawa-gawa lang. Bakit 16 lawyers ang kinuha mo para magtanggol sa'yo? Make sense mga kaibigan? I am making sense? Ganun yun eh. Once kasi pag sinabi mong basura lang yung impeachment na yan, ibig sabihin naniniwala ka na wala silang ebidensya. Naniniwala ka na mahina yung kaso na yan. Pero dahil 16 ang kinuha mo, pagkatapos yung 16 na lawyers na yan ay imbis na sagutin yung mga katanungan ng prosecutors, ang ginawa nila ay kinwestiyon lang ang technicalities at wala silang masabi tungkol sa pera sa confidential funds. Hindi nila kayang idepensa kung saan ginamit, kung anong nangyari. Diba? So malinaw na malinaw dito na talagang ikaw ay may nagawang kasalanan, di ba? Malinaw na malinaw sa sikat ng araw na talagang nilustay mo ang pera ng bayan nang walang kapararakan. Pagkatapos, dahil hindi mo kaya na ipagtanggol ang sarili mo, so gusto mo na lang i-dismiss. Di ba? Ganun lang yun. Dapat ba i-jump? Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. The Filipino people deserves to know what happened. House Assistant Majority Leader Zia Alonto Aguiong also said. Junicio Aguiong who were re-elected last May, said their support for the impeachment complaint against Duterte will not change in the 20th Congress. They also denied Duterte's allegation that lawmakers were promised money to sign the impeachment complaint against her. Eh, kanya naman siya mga kaibigan eh. Diba? Ang dami niyang paratang eh. Pero sa 100 na paratang ni VP Sara Duterte, ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. Yan po ang mahirap kay Sara Duterte. Mahilig po siyang mag-akusa, mahilig po siyang magsalita ng masasama at akusahan ang mga lawmakers na to. Pero sa 10 na akusasyon, ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. So, sinabi niya na magnanakaw ka, magnanakaw daw si Speaker Martin, pero ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. Nung sinabi niya na siya daw ay pinapatsugi, ni na First Lady, na Speaker, ni na PBBM, ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. Kaya anong ginawa ni VP Sara Duterte? Ginurgur yung sarili niya. Siyang gumurgur sa sarili niya para masabi na gusto siyang igurgur ng 3. Pero siya lang pala ang gumurgur sa sarili niya. Paano ka igugurgur? Ang dami mong BPSG. Di ba? At saka, sino ba ang merong history na naggugurgur? Di ba kayo, pamilya mo, ang may history na gumugurgur ng tao? Yun lang yun, mga kababayan, no? So, they also denied Duterte's allegation that lawmakers were nabasa ko na yan. I strongly denounce the statement na binayaran. Mga salitang ganyan is trying to, evade the real issue. Correct, no? Si VP Sara Duterte po mga kaibigan, kapag meron po siyang kasalanan at meron po mga akusasyon sa kanya, ang ginagawa po niya ay dinadivert po niya yung mga akusasyon sa kanya. At para mag-divert niya ang issue, ay siya po ay magbabato ng another issue, ng putik, magbibintang sa kung sino man ang gusto niyang pagbintangan. Ang malala lang mga kaibigan, puro lang siya bintang ng bintang, pero kahit isang ebidensya, wala po siyang nailatag. Yan po si VP Sara Duterte. Isang malaking sinungaling. No? So, the articles of impeachment were passed overwhelmingly by the House of Representatives compared to the dubious acknowledgement receipts. The verified impeachment complaints that has the blessings it carries with it the blessings of the Constitution. If we allow such remarks to go unchallenged, we do not only disregard the Constitution mandate given to us by the Constitution, given to the House of Representatives, but it also undermines the constitutional mechanism. Isa yan ang impeachment process. Adyong added. No? So, Dali guys ha. Wait lang. So nobody has the right to say that the Constitution, Article 11, is just simply to be abused by anybody for the purpose of preventing anyone from ever seeking
any offices in the coming and future elections, he noted. Yan. So, yan. So yan mga kaibigan, no? Kitang-kita dito ang pag-i-evade mga kaibigan ni VP Sara Duterte para ang impeachment trial ay hindi matuloy. Pero sabi ko nga mga kaibigan, no? Kahit anong gawin pa niya mga kaibigan ay matutuloy at matutuloy ang impeachment trial nito dahil ito po mga kaibigan ang nararapat, no? At kahit anong gawin niya mga kaibigan, hindi po niya mapapadismiss ito dahil ipaglalaban po ito ng mga kababayan po natin, mga iba-ibang sektor ng lipunan na naghain po itong impeachment complaint. Hindi naman po ang mga kongresista ang nag-initiate nito, mga kababayan, sa totoo lang Hindi naman po yung House of the Representative, hindi po yung mga kongresista, kundi yung mga common tao, mga Pilipino. May mga madre, pare, merong mga medical practitioners, merong mga estudyante, yung mga deans, yung mga abogado, iba-iba po mga kaibigan, no? Iba-iba po, iba-ibang sektor ng lipunan, mga manggagawa. Yan po mga kaibigan ang nag-file ng impeachment complaint at hindi po ang House of the Representative. Ang ginawa lang po ng House of the Representative ay kanila pong inisponsoran, no? Itong mga impeachment complaint na to. At ang ginawa po nila, yung sa pang-apat ay kinonsolidate nila yung tatlong impeachment at yun po mga kaibigan, doon po sila kumuha ng verified ng articles of impeachment na pinagsama-sama po nila, 7 articles of impeachment, yung nakikita nila ng mga articles of impeachment na may mga matitibay na ebidensya. Yun po ang kanilang kinuha at kanilang pinirmahan po ng 1/3 ng mga kongresista. At yan po ang kanilang ipinadala sa Secretary General at yan din po ang nakarating, no, kay Speaker Martin Romualdez at yan din po ang dinala sa Senate. So mga kaibigan, no, hindi po basta-basta itong nangyari mga kaibigan na impeachment, no, pag-impeach dito kay VP Sara Duterte. Dahil alam naman natin na si VP Sara Duterte hindi po siya pwedeng alisin ng basta-basta lang. Hindi po siya ordinaryo na empleyado ng gobyerno na pwedeng alisin o kahit na kabinete pwedeng alisin di ba, ni PBBM. Pero ang Vice Presidente po, sila ay impeachable official. Katulad po ng Presidente, katulad po ng Ombudsman, ng Chief Justice, no? So, sila po yan, impeachable officials. Hindi po sila maaring tanggalin basta-basta, matatanggal lang po sila mga kaibigan sa pamagitan po ng impeachment. At mahalaga po itong impeachment dahil ito po ay naayon sa Constitution ng Pilipinas 1987. Ito po ay naayon sa ating batas at sa pinakamataas na batas natin ang Constitution. So ito po ay legal. Kaya anong dahilan para ang Vice Presidente ay kontrahin itong impeachment na to? Isa lang mga kaibigan. Dahil alam niya na siya ay merong kasalanan. Diba? Yun lang yun Kasi kung alam mo na wala kang kasalanan, at kayang-kaya mong i-defense, no? I-defense ang iyong sarili. Pero dahil alam nga niya na talaga may kasalanan siya, kaya hindi po niya kayang i-defense ang kanyang sarili kahit nang kinuha po niya ng mga abogado ay umabot sa 16 lawyers. Biruin mo 16 lawyers po mga kaibigan, mga dekalibre. Fortune Narvasa Salazar law firm, mga magagaling, mga dekalibre. Pero mga kaibigan wala silang depensa. Meron sila ay pag-question sa technicalities ng impeachment. So kitang-kita mo dito na talagang alam ng mga lawyers na to na ang kliyente nila ay walang laban. So dito na lang nila titirahin sa technicalities, di ba? Yun lang yun. So, ano pa? Okay. Full of falsehood. Prosecution rebuts Sara Duterte's answer to impeachment case. Yan. Okay.
So, basahin lang natin yung article sa ha. The prosecution team formally countered Vice President Sara Duterte's argument in her official answer to her impeachment case, accusing the top leader of spewing falsehoods and deliberately trying to delay her trial. In its filing before the impeachment court on Friday, June 27, the prosecution panel asserted that the public has a fundamental right to witness the process commenced without a bloodbath. Reference the Vice President earlier remarked. It called on the impeachment court to reject Duterte's plea to have the case dismissed. The severity of the charges leaves no room for technical evasion. The reply read, here's how the prosecution answered Duterte's claims. Number one, on the claim that the impeachment court is not in possession of impeachment articles because they were remanded to the House. The prosecution pointed out that Duterte acknowledged receiving the articles and even filed her answer to it. Tumpak, di ba? Correct. So, mga kaibigan, there's no such thing as tinanggap, no? Hindi po tinanggap ng House of Representatives yung ibinalik, no, ng Senado. Hindi po tinanggap ng House kasi alam po ng House kung ano ang mangyayari kapag tinanggap nila 'yon, no? So, at mga kaibigan, no, ang prosecution po, mga kaibigan, ay sinabi ko nila na in-acknowledge naman ni Sara Duterte, mga kaibigan, no, ng yung articles, no, of impeachment dahil, mga kaibigan, ay sinagot ito ni VP Sara Duterte. O, ibig sabihin, in-acknowledge niya, di ba? Ano pa? On the claim that her impeachment violated the Constitution, the prosecution asserted that the only impeachment complaint initiated by the House was the fourth one, approved in February. So yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. No? There's no such thing as nag-overlapping na impeachment complaint. Wala pong ganun kasi isa lang po ang inaksyonan. Yan po mga kaibigan yung pang-apat na impeachment. Yan po yung inapprove at nakarating sa Secretary General at nakarating kay Speaker Martin Romualdez at yan din po ang dinala sa Senate. So wala pong nangangailangan ng 1-year ban, wala pong ganon, no? So, yan lang po mga kaibigan ay pinagpipilitan ng kampo ni Sara Duterte pero wala po yung katotohanan, di ba? Ano pa? On Duterte's point that impeachment proceedings cannot carry over to the 20th Congress. Yan po sabi ni Duterte, no, ni Sara. The prosecution accused Duterte of modifying a Supreme Court decision to fit her agenda when it has been supposedly established that the Senate is continuing body that can carry out a non-legislative functions from one Congress to another. Correct. Kasi ang impeachment po, katulad ng sinabi ko kanina, ang impeachment po ay hindi legislative work. Hindi po ito legislative work na kapag natapos na ang 19th Congress at 20th Congress na ay bumabalik siya sa zero eh. Nagbaback to zero siya. Uumpisa na naman ulit. Hindi po ganun yung impeachment, no? Ito po ay naka-carry over kasi hindi naman po ito legislative work. Di ba? So, malinaw po yan, ha? Okay. On Duterte's claim that all allegations against her were unsubstantiated. Ulitin ko, on Duterte's claim that the allegations against her were unsubstantiated. The prosecution insisted that the impeachment articles are based on facts and evidentiary matters. So sinabi ko na kanina, di ba, yung mga facts. Ang daming facts, mga kaibigan, na inilatag. Yung yung mga Mary Grace Piatos, may mga resibo yun. Oh, ilan yun? Almost 2,000, mga kaibigan, na mga gawang pangalan. Oh, may resibo yun, di ba? Oh, yun pangalan eh. Yung pangalan, mga kaibigan eh. Sara Duterte. Di ba kung titingnan nyo? Ano pa? Respondent Duterte continues to perpetuate falsehood, deception, and injustice by resorting to mislead this honorable impeachment court with inaccuracies and false contentions. The reply read, Duterte was impeached on the grounds of betrayal of public trust,
culpable of violation of Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes. Yan. Kasama na mga kaibigan yung kanyang pagmungontrata, pagkakausap niya ng assassin at kinontrata niya na ipatsugi si PBBM, si First Lady, at saka si Speaker. At doon naman sa bribery, yung ginawa po niya sa kanyang mga executive, mga kaibigan, katulad ng Mercado, binigyan po niya ng white envelope na may lamang pera na 50,000. So, yun po mga kaibigan ha. At yung graft and corruption, mga kaibigan, yan, alam niya, di ba? Magkano yung pera na etong pera na nalustay, mga kaibigan, di ba? And then, betrayal of public trust. Betrayal of public trust yun eh. Dahil pinagkatiwalaan siya ng taong bayan pagkatapos gano'n ang ginawa niya. And then, culpable violation of the Constitution. Malinaw na ito ay mga ginawa niya ay pagbabiolate ng Constitution at other high crimes. At yung the totality of her attitude, her behavior as a Vice President ay talagang unbecoming, mga kaibigan, of a Vice President na nahalal, di ba? Hindi dapat na ganyan ang ating Vice Presidente. Biruin mo, nagmumura, nagtitreat na magpapatsugi, at nagbabribe, basta-bastang gumagamit ng confidential funds na wala namang mga tunay na mga tao, di ba? Kundi mga gawa-gawang mga tao, mga binayaran daw. Corruption yan eh, mga kaibigan, no? So, malinaw na malinaw po yan. Ano pa? So she was accused of plotting to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., misusing confidential funds, bribing government officials, and being involved in extrajudicial killings in Davao City. Yan, ito, kasama din ito, no? Yung extrajudicial killings, no? Mga kaibigan, noong panahon na siya ay mayor ng Davao City. These articles of impeachment highlight respondents Duterte's unfitness for public office. The reply read, "A trial is not only warranted but necessary to reinforce justice, democratic principles, and affirm that no individual stands above the law." It added, "The fate of the trial is uncertain after Senate President Jesus Cordero said the Senate of the 20th Congress can dismiss the trial by a majority vote." Yan. So kung sakaling i-dismiss nila yan ng Senado, mga kaibigan, hindi pa rin sila makawala dyan kasi ang mga naghain yan, mga kaibigan, ay dadalhin yan sa Court of Appeals, no? At maaari silang mga kaibigan, maaari silang makasuhan dyan, no? Kasi hindi po nila sinusunod ang Constitution ng Pilipinas. Dahil malinaw naman po, nakalagay sa Constitution na dapat na i-try nila, no? Hindi nila i-dismiss without the trial. Ang sabi po, mga kaibigan, ang gagawin ay to try and to decide. Dalawa lang to try and to decide, no? Pagkatapos ng trial, ayan, mag-decide kayo kung i-convict nyo or i-dismiss nyo or i-convict or i-acquit, no? Dalawa lang yan. Conviction or acquittal, no? So, kailangan mag-try muna, trial, and then pagkatapos ng trial, mag-decide to convict or to acquit. Ganun po yun, mga kaibigan. Pero tila natatakot po etong kampo ni Sara Duterte na maumpisahan ang trial dahil alam po nila na pag nag-start na po ang trial, ay lalabas na po tuloy-tuloy ang baho ni Sara Duterte. Mga kaibigan, nangangalingasaw, masahol pa sa truck ng basura ang baho ng Vice Presidente. Diba? Real talk. Okay. Real talk tayo, ha? Okay. So, mga kaibigan, ang bottom line, they pleaded not guilty pero gusto ipadismiss ang trial, which is parang hindi tugma. If sure ka na malinis ka, hindi mo ipapadismiss ito. And the same time, bigati ng lawyers ni Sara. So why? Why gusto agad ipadismiss? Kasi may iniiwasan na mabuksan na kahit magagaling na 16 lawyers from fortune firm ay mahihirapan depensahan si Sara dahil sa mabibigat na mga ebidensya. Yan po ang buong katotohanan. Sa bigat ng mga ebidensya ay hindi po nila kakayanin na ipagtanggol si VP Sara Duterte. Okay. Sara Duterte pleads not guilty in impeachment case but wants trial dismiss. Yan. Dismissal po ang gusto. Akala ko ba gusto ng bloodbath?
Oh, puro kayabangan talaga ito si VP Sara Duterte, no? Bloodbath daw. Pero eto na. Oh, gusto pa lang ipa-dismiss ang kaso. So kailangan po matuloy ang impeachment dahil ito ay hindi lang gawa-gawang kaso, may mga ebidensya na kailangan malaman ng taong bayan, di ba? So kailangan po yan talaga na matuloy. Yan po ang buong katotohanan, di ba?